Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Ayan, maraming salamat sa tuloy-tuloy at inyong malawak na pagsuporta at pagtitiwala, pagmamahal po sa ating paninindigan at sa ating pinagkaisa na pagsusulong ng advokasya sa mabuting pamamahala at binibigyang boses ni Ka Eric sa pamamagitan po ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Mga kababayan, huwag niyong kalimutan ang ating tandem with Ma'am Lorraine Maribadoy, Bigwas ng Agila program. And of course, you can see and look our videos diyan po sa Bigwas ng Agila Facebook page and Bigwas ng Agila YouTube channel. At ganoon din po sa ating sumusubaybay sa Ka Eric Celis or Ka Eric Jeff Celis Facebook account at Ka Eric Celis YouTube channel. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ito ng pagpapaliwanag ang balita tungkol sa ibinulgar na naman ni Senator Amy Marcos at nila Senator Robin Padilla. Sabi ni Senator Amy Marcos po ay marami ng mga kongresista nakasama niya noon sa Congress at kaibigan ang nagsasabi na pinagtatawag-tawagan na sila, may mga pressure na may pananakot na maimbestigahan sila sa kanilang mga pagkakasangkot di umano sa mga projects nila at pwede silang maireklamo sa mga projects at mawawalan sila ng suporta sa mga congressional districts nila kapag hindi pumanig dito sa kampanya na durugin si Vice President Sara Duterte at tanggalin sa pamamagitan ng impeachment votes nila sa House of Representatives. Isa po sa itinuturo dyan na masugid na nangangampanya, according to sources, itong anak ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos. Nakala mo ang galing-galing niyang kongresista, wala namang napatunayan. Maliban sa pagkakasangkot niya sa mga ghost projects o mga substandard projects sa Ilocos Norte. At ang binulgar nga sa kanya ni Saldico, umaabot daw sa 13 billion pesos ang mga proyekto na naisingit para kay Sandro Marcos. Kay Martin Tambaluslos, umaabot na mga 48 billion pesos ang mga insertions. According to Saldico na mga pagbubunyag, noong panahon na magkakasama sila. At karamihan yan, converted to cash. Substandard o kaya naging ghost projects. As per allegations, revealed by Saldico, no? Pero kung makaasta itong Sandro Marcos, akala mo pagmamayari niyang House of Representatives, no? Parang anino lang at tuta lang nila si Boji D talaga, no? Si Sandro Marcos ang nagbabaton, no? Kung si Attorney Binguanson pa, hawak mo ang baton. So itong binabanggit ni Senator Amy Marcos, seriously, ito po ay undue pressure. Pagpapakita ito ng pagkapanik at pagkadesperado sa bahagi po ni Marcos Jr. at ng kanilang sindikato sa pangungulimbat sa Kabanang Bayan na natatakot talaga sila na manatili pa bilang Vice President si Sara Duterte. At kung hindi sila magiging successful na mapatanggal nila si Vice President Sara Duterte, wala pong dahilan at hindi po kapanipaniwala na hindi magiging presidente si Vice President Sara Duterte when Marcos will be able to end his term in 2028. Ayun. Kaya naman pala sabi ni Congressman Toby Chanco, ako wala kong problema kung si Sara Duterte magpresidente. Hindi naman ako nag-ghost flood control. Hindi naman ako naging sugapa sa mga insertions at mga allocables nila, tambaluslos. Tama. Sabi niya, bakit ako matatakot? I do not have any problem with whoever is the president because I do my job according to the law, according to my mandate, and I am not making my life out of being a politician. Serbisyo ang aking bitbit sa distrito ko at sa aking constituents. Bakit ako matatakot kung sino nakaupo na presidente? Pero itong gusto magpa-impeach kay Sara Duterte, sabi ni
Sabi ni Congressman Toby Chanco at nila Congressman Igay Erese, ito yung mga dapat inimbestigahan at dapat tinanggal sa kapangyarihan dahil sangkot sa pangungulimbat, pangungurakot at mga usapin ng pandarambong, insertions, allocables, unprogrammed appropriations na minaniobra nila sa panahon na buo pang sindikato nila sa loob ng Kongreso na binibindisyonan at kinukumpasan din ni Marcos, of course. So, ito naman ang binanggit ni Senator Amy Marcos. Itong mga pressure, threat, pagtatawag ay malinaw po na hindi po ito indicator ng pagiging matatag at may kumpiyansa na uri ng gobyerno. Kasi kung sigurado ka na mali at baluktot ang ginagawa ng Vice President, like on the part of Marcos at ng kanyang mga kaalyado dyan, ng mga alipores ng maletagang sa Kongreso, why would you put pressure? Why would you bribe? No? Bakit ka manunuhol? Ang lumalabas na punto, dito pa lang sa House Committee on Injustice, 1.3 billion pesos ang ginamit para magkaroon ng perfect attendance at solid delivery o pagpapahiya, pangbabastos at pangtatarantado kay Vice President Sara Duterte dyan pa lang sa Committee on Injustice. Kung sino po ang nagro-roleplay dyan, mas mataas ang kita. Like itong si Tere Ridon, no? Itong sinipa ni Pangulong Duterte. Tawag ng Peanut Gallery Media Network, the Junket Boy. Pag sinabing junket, travel ng travel na wala namang punto, gamit pa ang pundo ng taong bayan. Kaya sinipa ni former President Duterte sa gobyerno noon. Okay? So, kung sino po yung mga naglalaway-laway, like Benny Abante, ang sabi po sa ulat sa impormasyon, mataas yun ang kanilang taripa, talent fee. Mga kababayan. So, umaabot po sa 1.3 billion pesos or the average 27 million bawat isa. Doon sa mga bumoto, nagpahiya at dumurog kay Sara Duterte. Cash. Sa Committee on Injustice pa lang. Hiwalay pa, di umano ang 50 million per head. Cash. Doon sa bubuto, 200 ang target ng grupo nila Sandro Marcos, di umano. As per allegation of information, kailangan nilang makuha ang magic 200 votes sa plenary, which is going to be on May 11. Next na paparating na, no? Today is May 5. So, halos 1 week na lang ang pressure, kaso o maleta. Kaso o paper bag. O walang pundo. O, saan ka? 50 million, birahin mo doon si Sara Duterte sa plenary, ipakita mo ang hawak mo, ang beat. Terrible. Ang nag-expose nito, si Senator Amy Marcos. At ako, naniniwala ako dyan dahil marami na ring senador ang pumapalag. Tinatakot na nila si Chis Escudero ng grupo nila Marcos. Tinatakot na sila Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva na tumahimik kayo, otherwise tutuluyan namin kayo. Pero mukhang nabahag naman ang buntot na ni Boying Rimulya. Magkatapos ng arigluhan, wala nang balita tungkol sa saan ang kaso ni Martin Romualdez, saan ang freeze order, ano nang na-frozen, at ano na ang mga kalagayan ngayon ng non-bailable na mga akusasyon ng kaso krimen sa pandarambong laban kay Martin Romualdez. Sana wala. Sige nga, mukhang inaantay nila na ganun din ang gagawin sa mga senador. So, gimmick lang ba yun, Ombudsman Rimulya? Kasi sabi ni Senator Amy Marcos, itong ombudsman puro lang to gimmick. Wala namang naipakulong na mga totoong mandarambong at mga sindikato na pinangalanan na nga nilang Ginoong Saldico, si Martin Romualdez, yan, at iba pa sila Garjola na yan na tinuturo ni Congressman Leandro Libeste na sangkot yan sa bintahan ng mga projects at pinagkakitaan niya ng turutudo ang mga proyekto, hindi lamang si Saldico. Walang nagawa si Boying Rimulya. But this is a very important revelation, no? Seriously pointing out ang pagbubunyag na ginawa ni Senator Amy Marcos. And also, ganon din ang sinabi ni Senator Robin Padilla.
Kaya may oposisyon sa Senado para mag-oppose doon sa mga dapat i-oppose. At isa dyan ay ang binaluktot at ginawang tinatarantado ng lantaran na impeachment operations nila Marcos at ng kanyang mga tauhan. Ang nagbabaton sa House of Representatives ay hindi lang si Bojiti, kundi si Sandro Marcos mismo. At nakikita natin siya nga ang umiikot at itong mga Julalays, no, mga Julalay na si Terry Junket Boy Ridon at mga kasabwat nila. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, nakakabahala ito because the impeachment process and the impeachment mechanism ay dapat yan totoo at may saloobin ka na tama at matuwid na katuwiran. Hindi para lamang ito'y gamitin sa maruming laro ng pamumulitika. Exactly, Senator Amy. Yan po ang punto namin. At ganoon din ang binanggit ni Senator Robin Padilla. Gusto niyong ipa-impeach ang Vice President na nakakuha ng pinakamataas na mandato mula sa mamamayang Pilipino in an open democratic elections. Mahigit 32 million Filipinos ang bumoto. Hindi ito lang mga malitagang at mga sindikato na mga politiko at kawatan at kurakot na mga kongresista ang magpapatanggal kay Vice President Sara Duterte. Hindi namin papayagan yan. Ayun. At syempre, yun ang sentimiento ni Senator Robin Padilla nang sinabi niya, there will be an opposition to that. Expected natin po ang salpukan sa Senado. At lalo na po na itong si Tito Soto pinagpapaliwanag ng Supreme Court sa kanyang mga maanghang at nakakawalang respeto sa pinakamataas na hukuman ng ating bayan, ng Korte Suprema, nang hindi sumasang-ayon sa kanyang political agenda ang naging desisyon tungkol sa impeachment na balahura at pansit kanto na ipinilit noong last year na hindi nagtagumpay. Ngayon, atat na atat siya na umakyat. Sabi ni Ping Lacson, nagpagawa na sila ng mga robe yung gagamitin nila as Senate Impeachment Court Judge or Senator Judges. Wow! Mga 500,000 daw ang worth ng kabuuan, no? I think they made 20 or 30 na mga robes. Siguro ba dahil sa iba pa mga guests, etc., etc., pati siguro ang mga friends of the court, no, whatever, bakit 30 yun, 24 lang sila. But anyway, parang handang-handa na sila na magkakaroon ng impeachment trial. Ngayon, kahapon nagkaroon ng caucus ang minority at in-invite po ang ilang mga senador, no? Pero hindi naman nagtagal doon sa caucus room, no? Itong si Senator Camille Villar. Tingnan natin kung ano pong mangyayari. Because right now, they have only 16 pong kailangan. Marami po dyan sa 15, 5 yata ang re-electionist. Like si Senator Sherwin Gatchalian, I think he is re-electionist. Senator Mig Zubiri, re-electionist. Senator Lorin Ligarda, re-electionist. Sino pang nandyan? Senator Mark Villar, re-electionist. Ayun. Senator JB yata, re-electionist din. 5. So, would you rather lose around 20 million votes na solid sa Duterte? Yun ang estimate ko, between 20 to 25 million votes din na makaka-apekto sa'yo bilang senador kung ikaw ay mamamarkahan na maleta. Na maleta. Kasi naririnig natin ang budget sa House of Representatives, 50 million cash. Sa bawat senador daw, between 1 billion to 2 billion. Ang naririnig natin among inside political stories. So, yeah, kaya naman talaga kasi billion-billion man ang ninakaw sa kaba ng trilyon nga eh. So, what's 32 billion and somehow around 10 billion sa sa Kongreso, 32 billion sa Senate. That's only around 42 billion. Maliit po na bagay yan na pagtulong-tulungan ng mga kawatan. Mag-ambag-ambag sila para hindi sila hahabulin ng isang Sara Duterte na Pangulo sa darating na 2028. Kaya dapat tanggalin si Sara Duterte. So if the 9 senators will not stand with the 16 votes, the 9 na yon,
minus dapat 24 eh. 16. So 24 minus 9, 15. Sa 15, si Senator J.B. Ejercito nagsabi na hindi siya boboto dito sa binaluktot na uri ng impeachment na hindi naman kailangan ng bayan natin. At pamimerwisyo lang ito sa priority ng Senado at sa dapat gawin sa ating bansa na dapat unahin ang ekonomiya at kalagayan ng mga mamamayan at ng buong bansa. Hindi itong mapangwasak, mapanghati na impeachment operations. So minus 1, 14 na lang. Do you think Mig Zubiri will vote against Sara Duterte? Mindanao yan ha. Ano kaya ang mangyayari sa kanya? Sa Mindanao alone, there are around mga 15 million voters in Mindanao alone. Oh, so malaki yan ha, mga kababayan. Si Senator Loren Legarda, kung tatakbo pa siya, ano pong mangyayari sa kanya kung buboto siya laban kay Sara Duterte? Malamang baka mag-abstain lang ito. Si Senator Gatchalian, oh, di ba? So, malinaw po na mga 10 the most, 8 to 10 lang. Even si Senator Trilon, yan din ang pananaw niya. Mga 8 to 10 senators lang, posible ang boboto na ipakonvict si Sara Duterte. They need 16 votes. Pero sabi ng ibang observers na nakakausap to ni Ka-Eric, yung may mga karanasan sa Senado at sa Kongreso, but when money talks, money walks. Ibig sabihin po, pag pera ang gumalaw, hindi imposible na pwedeng may bumaliktad. But right now, 15 lang sila eh. So minus 1 kung totohanin ni Senator J.B. Ejercito, 14 lang sila. And then yung sa mga senador na mag-aalangan, di kahit dalawa, like si Pia Cayetano, baka hindi yan magpa-convict kay Sara Duterte, mag-abstain. Si Camille Villar, hindi rin mag-convict kay Sara Duterte, minus 2. So mga 12 lang. Kung yan ay may mga maleta-maleta pa. Well, mahirap mo po imaleta ang mga senador. Magli-leak po yan, lalo pag hindi ka sigurado. Pag may isa lang na nagsabi na in-approach siya at ibubulgar niya, wala, natapos ng impeachment. Ibig sabihin po, may suhulan. At kapag may suhulan, ay wala na, taong bayan na po ang kalaban talaga ninyo. Kasi hindi pananagutan o tamang katarungan ang hinahanap ninyo, Marcos Jr. at mga tauhan mo, kung hindi ang pagtatanggal sa kapangyarihan na iminando ng taong bayan kay Sara Duterte. Dahil takot na takot kayo na magkakaroon ng Sara Duterte na presidente sa 2028. Ayan. So, mga kababayan, abangan natin kasi baka hindi nga mag-proceed ito sa trial. Sa debate pa lang, posible kasi magposisyon ng minority na antayin ang desisyon ng Korte Suprema. There is a pending petition for certiorari laban po sa ginawa sa House of Representatives, yung fishing expedition, abuse of authority, and abuse of discretion, and yung pang-abuso sa mga batas. Yung Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act, na ginamit po para ilabagin ang karapatan ni Vice President Sara Duterte sa personal at individual na mga karapatan niya na ginagarantiya sa saligang batas. Major issues. So pwede pong magkaroon ng standoff sa Senado na mayroong majority of the senators will stand na antayin ang desisyon ng Korte Suprema sa pending certiorari. At mukhang ang Supreme Court ay gagawin niya rin po ang kanyang tungkulin na ipahabol ng nakatiming sa kailangan ng Senado upang magkaroon ng kaliwanagan ang interpretasyon kung tama o may nilabag sa saligang batas at sa mga specific na mga batas ang ginawang katarantaduhan nila Luistro at ng Committee on Injustice doon sa mini kangaroo court trial nila at sa fishing expedition. Ang ibig sabihin po niyan, walang ebidensya, sila ang nag-improvise ng ebidensya. Mali din po yun. Hindi sapat ang batayan ng mga akusasyon, ginamitan nila ng pambabraso sa batas at ginamit ang mga institusyon ng gobyerno para pumiga ng kunwari ebidensya na wala doon sa mga isinabmit na mga reklamo laban kay Vice President. Yan pong ibig sabihin ng fishing expedition. Hindi po namimingwit o nangingisda, kundi
nag-improvise at naghahanap ng mga ebidensya dahil wala at kulang sa ebidensya, ipinilit. Yan ay major issue doon sa Korte Suprema. So pwedeng magiging batayan yan ng minority bloc sa Senado para pagsabihan ang majority. Antayin natin ang Korte Suprema sapagkat nakabinbin ngayon ang very serious constitutional and justiciable issue that will affect our process of impeachment trial. Ayun. Paano pag sinabi ng Supreme Court habang nagtatrial sila that the impeachment process that transpired at the House of Representatives was unconstitutional and therefore it was null and void sapagkat hindi sumunod ito sa tamang takdang batas at mga saligang batas na framework at nilabag ang mga partikular na mga batas. At ito ay dapat ipatigil. O paano pag ganun ang desisyon ng Korte Suprema? Magtutuloy ba ang Senado? That will be a constitutional crisis. Kaya mas mainam na mayroong guidance ang Senado kung ano ang pagtingin ng Korte Suprema tungkol sa usapin kung inulit ba at mas malala pa na ginawa ang paglabag sa mga batas at sa saligang batas sa pangalawang attempt na to ng impeachment operations against the Vice President. Yan ang punto ni Senator Amy Marcos at ni Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat sa mga senador na matino ang pag-iisip, matuwid ang paninindigan at matatag ang kanilang paglaban na baluktutin at balahawararin at tarantaduhin ang batas at ang ating mga institusyon, hindi sila pumapayag. Kagaya po nila Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos, at ng mga nasa minority black senators. Maraming salamat sa panonood ninyo at pagtangkilik ng ating Ka-Eric Celis YouTube channel at mga videos natin. Thank you for your support. Thank you for your campaign and promotions. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. At para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Ito si Ka-Eric. Bye for now. Mabuhay!